Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ginagawa yung bubong namin sa likuran ng Pasinaya. As you can see guys, umaga pa lang nandito na yung karpentero namin. So nagawa niya na ng frame yung ilalagay niyang bubong. Umakyat na siya para i-attach yung mismong bubong dun sa taas. O diba, halos lahat dito sa amin may bubong na. Buong paligid ng bubong namin. Naisipan ko bumaba para makakuha naman ng ibang view. As you can see, yung ibang gamit namin nandito na rin. At nandito yung karpentero namin sa hagdan. Doon na siya mismo naglalagari ng mga frame niya para may attach na yung bubong sa taas. 1 hour later. So hindi pa niya tapos yung bubong, pero pumunta na kami sa hardware kasi baka nga naman magsarado tong hardware, medyo pahapon na rin eh. Bumili kami ng mga materyales na gagamitin kasi plano ko na rin kasing ipapalitada yung loob ng bahay ko para medyo gumanda naman siya. Later. So pag uwi nga namin, naabutan namin tong truck ng basura. Actually, first time ko nakita na mayroon truck ng basura dito sa Pasinaya kasi medyo problema talaga siya dito. Madalas daw sabi nila once a week lang daw mayroong truck ng basura tapos wala siyang permanent schedule. So agad nga naman tinuloy ng aming karpentero yung gawa niya dito sa bubong sa likod ng bahay namin. As you can see guys, naka-shade siya. Sobrang init kasi nung time na to. Kaya nga naisip namin na unahin yung pagbili ng materyales bago niya ipagpatuloy yung paggawa ng bubong. As you can see guys, mag-isa lang siyang gumagawa. Kaya hindi niya naman kaya na yung buong isang malaking bubong agad ang ilalagay niya. Kaya ang ginawa niya, hinati-hati niya para mas mabilis niya mailagay sa taas. A few moments later. O, diba guys, meron na kaagad siya na ilagay na isang bubong. So, unti-unti niya na yung ilalagay hanggang sa mailagay niya lahat. Tapos, tatanggalin niya rin yung parang poste na yan after niya malagay yung mga bubong. Kembot na lang siguro to guys, matatapos na rin niya mailagay yung mga bubong na nakapila. So, tiwala lang guys. After siguro nitong bubong na mailagay niya, isusunod ko namang ipagawa yung mga pader kasi masyadong rough. Gusto ko ipapalitada man lang, kahit hindi na muna siguro ipa-finish. So yun nga, umakyat na naman ako dito para makita yung view na nandito sa bintana namin. Mas nakikita kasi rito kung paano kinakabit yung bubong. As you can see, talaga nakashade siya kasi sobrang init talaga nitong mga time na to. So syempre kailangan niya rin ng protection. 1 hour later. Tapos na pala yung bubong. A few moments later. Malapit na matapos yung bubong. Unti na lang. Yan ang update guys. As you can see guys, nakakabit na itong bubong sa likod. So meron na akong bubong sa taas. 1 hour later. Dito yung mga hollow blocks sa labas. Ito yung mga ilang ilagay na bahangin. Si Kuya Marvin, naghahalo na siya. Yung mga bato-bato na hindi na ako mabili ng tingi-tingi. Kaya maramihan talaga siya. Tingin ko marami pa rin matitira dyan. Malapit na matapos yung likod ko. Papakinusin ko pa yan. 1 eternity later. May nagte-text ba sa isa galing sa YouTube? Oh, ilan? Konti lang.
Ha? Oh. Ano sabi niya sa'yo? Nakita niya raw sa YouTube yung ano mo? Gawa mo? Ilalagay ko ba yung number mo ron? Ha? Nilagay ko na ba? Kasi minsan may nagme-message sa akin, hindi ko na-re-replyan eh. Looking ka ba sa magpapagawa? PM nyo lang, i-message nyo lang na si Kuya Marvin pag kailangan nyo magpagawa ng bahay. Charot. 1 week later. As you can see guys, binuksan niya ulit itong bubong kasi meron pa daw siyang hindi na ilagay dun sa taas. Yung Vulcasil and meron din siyang ilalagay na final touch para talagang matapos na yung bubong. May improvement din kahit papano dito sa pader kasi kung makikita ninyo guys, meron ng pader dito sa left side. So as you can see, although hindi pa siya mataas, medyo meron na siya kahit kaunti. Ayun na ang final touch ng ginagawa ni Kuya Marvin. Tingnan mo ba yung nakakatayo siya dyan, no? Ibig sabihin hindi ka malalaglag. Tinatanong niya kasi kung malalaglag ba raw siya dyan. Kasi yung ipapagawa namin sliding window. Pero parang manipis lang, di ba nakakatakot? Ha? Ano?